Totoo po ba na may tax ang Loyalty Card Plus? Yan po ang ating sasagutin sa video na ito. Ang simpleng sagot po ay, opo, lahat naman po ng klase ng income ay subject to tax. Ang pag-ibig income lang na dividends ay hindi subject to tax dahil yun ang sinasabi ng batas. Kaya ang inyong Loyalty Card Plus ay subject to tax. Pero bago kayo mag-decide na hindi po ninyo ilalagay ang inyong MP2 proceeds doon sa inyong Loyalty Card Plus, ay pakinggan at panoorin po ninyo hanggang sa dulo ang video na ito. May nag-post sa amin sa comment sa isa sa aming mga videos na wag daw ilagay ang MP2 proceeds doon sa Loyalty Card Plus dahil subject to tax. Well, that is 50% correct but 50% inaccurate. Ganito po kasi yun. Lahat ng income ay subject to tax. Ibig sabihin, income mo sa company, that's subject to tax. Income mo sa investment, that's subject to tax. Any income is subject to tax kung nasa Pilipinas ka. However, may sinasabi ang batas na hindi subject to tax. Isa nga po dyan ay ang MP2 income or dividends. Remember, nag-save tayo sa Pag-ibig MP2 at nag-grow ang ating MP2 dahil nagkaroon ng income. Right? Nagkaroon ng dividends. Pero yung dividends na yan, hindi po subject to tax. Ngayon, sir, kinuha ko na, winidraw ko na. Nilagay ko ngayon dun sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ko. Ano ang mangyayari? Di ba subject to tax yung bangko? Yes, that is correct. Any income is subject to tax. Ibig sabihin, kapag ang inyong proceeds na nilagay na ngayon sa MP2, yun yung pera ninyo, ay nagkaroon ng income, ang tawag dun ay, dahil yun ay savings account, yun ay interest income. Right? Kasi nasa bangko siya. Yan ay subject to tax. Alin ang subject to tax? Yung income. At any income is subject to tax. So, this is an example. Halimbawa, meron kang 500,000 pesos proceeds sa inyong Pag-ibig MP2. Ngayon, nandun sa inyong Union Bank Loyalty Card Plus. After 1 year, hindi mo ginalaw. Syempre, ang inyong savings account, merong income, right? Kahit gaano kaliit yan, may income pa rin. So, ibibigay sa inyo ng Union Bank, halimbawa lang is 1%. Magkano yun? 1% of 500,000 sa isang buong taon. O ayan, calculate natin, 500,000, 500,000 times 1% equals, meron kang income na 5,000 pesos doon sa inyong 500,000, right? Halimbawa lang, kung ang Union Bank ay ang savings account nila is 1% per annum. So yung 500,000 mo tumubo ng 5,000. That is subject to tax. Yung 5,000 pesos. Ibig sabihin, hindi buong 5,000 ang mapupunta sa inyo, kundi kukuhanan niya ng final tax. Ang final tax for interest income for bank savings and deposits sa Pilipinas ay 20%. Ang mapupunta sa inyo ay 80% na lang. 80% equals 4,000 na lang ang mapupunta sa inyong account. Ibig sabihin, yung inyong 500,000, okay, nag-income ng 5,000, kinuhanan ng 1,000 kasi 20% ng income is subject to tax, kaya 4,000 lang ang napupunta sa inyong 500,000 pesos. Nakuhanan ba ang 500,000 pesos? Hindi po, mga kaibigan. Hindi nagalaw yung inyong capital. Ang subject to tax lang is interest income. Hindi subject to tax ang inyong capital na nilagay doon sa inyong proceeds. Any income is subject to tax. Dahil nag-income ang inyong MP2 savings, ang iyong income ay kuhanan ng 20% na tax, final tax kung tawagin. Kaya yes, subject to tax. Not your capital, but your income of your capital. Kung meron kayong mga katanungan, just post in the comment section below. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.